Hey, what's up? Good day mga boss. Panibagong obra, panibagong piyesa na naman. And for today's video, gagawa na naman tayo ng isang piyesa na naman na mapagkakaabalahan. At samahan na rin natin ng maiksing kwentuhan. Kaya tara, let's go. Kali ngayon, nagpe-prepare ako dyan sa video. Nakikita ninyo na hinahanda natin yung mga dapat natin gamitin. And alam kong alam nyo na kasi makikita nyo naman dun sa ink na nakalapag dyan kung anong gagawin natin piyesa. And dun sa machine, dalawa lagi ang naka-ready natin. Siyempre, kailangan may backup tayo dyan. And magkaiba rin kasi ng atake yung dalawang machine kung bakit dalawa sila. And sa pagpe-prepare, sobrang basic lang ng ginagawa natin. And kagabi ko pa na hihanda yung pyesa kasi matagal na namin pinag-usapan ng client ko kung ano yung gagawin namin pyesa. And yun, pero Jesus Christ, yung nagustuhan niya dyan. Nagkaroon lang ng mga konting editing, nagkaroon ng mga konting adjustment. And yun, pagkasunduan, and ayan, gagawa na tayo ng isang Jesus Christ tattoo, black and gray concept. Bali, si client is nagawa na natin siya, pangalawang ano na natin sa kanya. And hopefully, kayanin na naman niya. At ito yung una natin gawa sa kanya. Hindi ko pa na-picturean yung kanyang heel tattoo. Pero yung tattoo niya is ano na, matagal na nagbabakbak. Pero may mga ilang ano lang, may mga ilang part lang na kailangan pang i-touch up. Tapos may mga ilang part lang din na kailangan pang paghilumin. Kasi may mga makakapal scabbing na nangyari doon sa tattoo niya. Siguro di rin natin maiwasan kasi kadalasan kinakain namin talaga rito sa Taiwan is manok. So yan, nagsimula na tayo rito. Bali, sinimulan natin dito sa paggawa ng ano, ng outline. Ga-outline tayo, syempre kailangan natin i-outline niya kasi nga matatakpan din naman natin yung ano niya. Matatakpan din naman natin yung mga edges niya through shading kasi pure black naman yan. Silhouette lang yan siya kaya pwede natin i-outline yan. Pero yung outline ko syempre hindi ko na kailangan pinakadiinan. Hindi ko na pinakagalingan yung pag-outline kasi syempre ano lang naman siya, silhouette lang. Hindi naman kailangan ng sobrang gandang bold line. And yan, ang gamit nating needle dito sa pag-shade na to is 11. Abot naman siya and doon tayo magre-try kung abot, kung kaya ng ano natin. Kung kaya ng needle natin, pasok natin. Pero pagka hindi kaya, gamit tayo ng mas maliit. The more kasi na mas tama yung ginagamit nating needle, the more na mas maganda ang nagiging resulta ng gawa natin. Importante talaga yung selection ng needle. And pagpasensya nyo na ulit kung bakit tayo nag-timelapse ngayon. Gusto ko lang sa inyo may pakita, may showcase ng maayos kung paano ko tinatrabaho yung proseso ng aking gawa, ng aking mga tattoo. Kasi pagka ano ko to, kinat by cut ko to ng real time, baka hindi nyo rin masyadong ma-appreciate. And napansin ko rin kasi sa ano ko, sa ibang social media ko, mas mataas ang views nung ni timelapse ko siya. And yun, kaya dito muna tayo mag-i-stick. Doon tayo sa views, di ba? And syempre, kung hindi pa kayo naka-follow sa aking mga social media, follow nyo na ako dyan. And message tayo sa lahat ng gusto magpatato. Pauwi na tayo ng Pilipinas. Tapos dito, kung mapapansin nyo rito, baka magulat kayo, hindi ako nag-wash. Wala lang, trip ko lang. Ano naman siya, black and gray pa rin naman siya. Pero trip ko lang, nag-recall lang ako kasi matagal na ako hindi nakagawa. Puro wash ang gawa ko, di ba? Kung mapapansin nyo sa mga past video ko, puro wash ang gamit ko. And yan, maiba naman. Gawa naman tayo ng medyo advanced ng konti. Pero alam ko advanced na to Advanced na ang tawag dito. May mga advanced black and gray kasi na na walang open skin. Yan, paki-comment nga sa mga mas higit na nakakaalam about black and gray. Kung advanced na bang may itatawag ito. Kasi para sa akin, ano pa rin siya consider as wash pa rin siya kasi may mga open skin pa rin. Hindi ko lang alam yung pagkakaano. Yung mga nagja-judge dyan sa event, pa-comment naman ako mga tol kung ano na pwedeng itawag dito. Kung advanced black and gray ba o wash pa rin. Kasi sa idea na meron ako, alam ko wash pa rin ang tawag dito. Meron lang talagang timpla ng opake to na talagang medyo marami talaga kasing maraming variety kung paano ka gumawa ng black and gray. May open skin, meron namang wala. Ang hindi ko lang medyo may push yung paggawa ng isang black and gray na walang open skin. Madalas kong ginagawa yan sa cover up talaga. Pero sa isang regular na tattooan, hindi ko siya nagagawa kasi nakukonsidered ko siya as colored na din 'di ba? Kasi kapag wala kang open skin na iniwan sa kanya. Mas nakadagdag ng trabaho kasi yun kung bakit ka gagawa ng isang ganung pyesa. And syempre, binibigyan ko lang din ng value ang sarili ko na kung the more na kung ano yung mga tinatrabaho ko, syempre the more na tumataas din ang price na binibigay ko. Kung ano yung trabaho na hinihingi sa akin or kung ano yung binabayad sa akin. Syempre yun yung trabaho na. Pero syempre hangga't kaya natin pagandahin, 'di ba? Huwag nyo na lang tanggapin. Yun lang yun Kung baka mamaya kasi may magsabi sa akin na kung ano nila pala yung binayad sa iyo, yun lang palang gagawin mo. Natural yun, syempre naghahanap buhay ako 'di ba? Pero yun nga, minsan kasi may mga pagkakataon na kahit sobrang baba ng ibinabayad sa'yo, tinatanggap mo for the sake ng portfolio na tinatawag. Kasi gusto ko syempre, gusto kong gumawa ng portfolio and pabor naman sa akin yung gagawing pyesa, 'di ba? Bakit hindi? Case to case basis lang yan. Pero syempre, know your worth naman din bilang isang artist kasi ikaw rin ang babagsak. Di ka naman na matutulungan ng mga yan pag bumagsak ka na Kailangan dapat alam natin kung paano natin binavalue yung sarili natin bilang isang
artist, pak na nga ano natin eh, lagpak na nga yung umiya ng tattoo sa Pilipinas eh. Tapos lalo pa natin ihilahin pababa, diba? Kataon lang din kasi na Jesus Christ yung gagawin, kaya sinubukan ko na ulit magganito ng style. Eh dito kasi pag ginagto mo ang style ng isang portrait na or ng isang Jesus Christ ang ganda na result, ang ganda ng ano niya, ganda na proseso niya. Hindi mo siya kailangan paabutin ng pamumula. Kung mapapansin niyo pop up na agad yung grain niya, hindi mo na kailangan hintayin matapos yung pamumula. Hindi mo na kailangan hintayin mahanginan siya para mag-ano siya, diba? Para pumutok yung kulay niya. Yan ang kagandahan pagka ganyang style ang ginagamit mo. Kita mo na agad yung suit. Kita naman sa video, diba? Kita na agad yung pinakaano niya, kalalabasan niya. Kasi yung gumawa ng ganitong pyesa, yun nga lang, hindi ko nga lang sigurado kung anong tawag dito, kung advanced black and gray na ba o gray wash pa rin. Mas challenging siyang gawin. Medyo mahirap nga lang siyang gawin kasi nga syempre gumagamit ka ng opake, another set of toning na naman sa sa skin pag-apply sa skin. Pero tandaan niya lagi, mas magandang mag-penetrate ng ganitong design kapag gumagamit ka ng light to dark. Mas nakokontrol mo yung texture na nilalapat mo dun sa tattoo na ginagawa mo. And ingatan mo syempre, hanggat kaya mong abutin or kunin lahat ng detalye, kunin mo lahat. Malaking bagay kasi sa isang tattoo yun, lalong-lalo sa mga portrait na ano natin, na ma-maximize natin yung texture tsaka layering nung toning nung skin, kung paano natin gagawin yung isang magandang pyesa. Sa portrait talaga sobrang napaksaya ang gawin, kaso nga lang, hindi nga natin masyado rin hindi rin natin masyadong napapagbigyan kasi nga ibang kliyente talagang babarating at babarating ka, ang sakit sa ulo nun, di ba? Aray ko. Tapos may magpapaportrait, sasabihin 1K lang, 500 lang, naku po, ayusin nyo naman, para nyo namang hinihingi sa amin yung talent na meron kami. Hindi lahat ng tao nabibiyaan ng ganito, di ba? Kaya kailangan na natin. Ayan, sa mga magtatanong kung ano yung mga ink na ginagamit ko, wala akong selection ng ink. Bale, kung ano lang available sa market. Meron tayo dyan fusion, lahat ng meron, lahat ng meron tayo, yun ang ginagamit natin. Kung ano yung kailangan natin sa kliyente natin na gagamitin, yun yung binibili natin. Eh, syempre, kung may mga mababait dyan, mga gandang loob, di ba? Matanggap tayo ng sponsorship. Diba? Lalo, uwi na ako ng Pilipinas. Isa na naman akong dukha, diba? Isa na naman akong manlulupa pag umuwi ako ng Pilipinas. Kaya yan, so mga mababait dyan. Kaya nga sasali tayo ulit ng mga tattoo competition kasi nga, para humako tayo ng mga atensyon galing sa mga malalaking branding dyan, di ba? Hindi naman tayo nagpapabayad sa promotion eh. Pero syempre, baka mahali mo, may mga sponsorship dyan na magbibigay ng ink, needle, handa tayo dyan. Sasali tayo ng mga tattoo competition dyan sa Pilipinas paglapag natin. Hanggang dito na lang ang ating pag-iingay. Yan, sana nagustuhan ninyo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa panonood ng aking mga video. Kahit minsan ay boring. Yan. And sa lahat ng gusto magpatato, message lang sa aking mga social media. And follow nyo na ako sa aking mga social media. Meron tayo dyan Blue Up, Red Up, tsaka TikTok. And kita-kits tayo sa Apayao. Yan. Malapit na tayo umuwi. Enjoy na lang muna tayo dun sa Apayao habang naghihintay tayo ng mga tattoo competition na nasalihan natin sa Pilipinas. Kaya let's go. Yan. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.